Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. The Gospel of Luke, chapter 10, verses 17 hanggang 21. Masayang-masayang bumalik ang 72. Iniulat nila sa Panginoon, kahit po ang mga demonyo ay sumusuko sa amin dahil po sa kapangyarihan ng inyong pangalan. Sinabi sa kanila ni Jesus, nakita kong parang kidlat na nahulog si Satanas mula sa langit. Binigyan ko kayo ng kapangyarihan tapakan ang mga ahas at mga alakdan at ang lahat ng kapangyarihan ng kaaway at walang makakapanakit sa inyo. Ngunit mag-alala kayo, hindi dahil sa napapasuko ninyo ang masasamang espiritu, kundi dahil sa nakatala sa langit ang inyong mga pangalan. Nang oras ding yun, si Jesus ay napuspos ng kagalakan ng Espiritu Santo. Sinabi niya, "Salamat sa iyo, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo sa mga marurunong at sa mga matatalino ang mga bagay na ito. Ngunit inihayag mo sa mga taong ang kalooban ay tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat ganoon ang nais mong mangyari." How Jesus viewed spiritual warfare. So, nung pinag-aralan ko po ang spiritual warfare many years ago na po, naisip ko na marami namang mga Kristiyano na katulad ko noon, sincere sa paglilingkod, pero unaware sa reality po ng pakikipaglaban sa spiritual na kalagayan. Kaya nagkaroon po ako ng interest dito sa subject na ito. At isa po sa mga verses na nakatulong po sa akin ay ito pong mga binasa ko pong verses sa inyo, lalo na po yung verse 19. Kasi katulad po ng maraming Kristiyano, bagamat tayo'y born again na noon, unaware po ako sa reality po ng spirit world. Akala ko po yung nangyayari sa buhay natin ordinaryo lamang. Hindi ko na-realize na meron palang mga spiritual powers na involved sa buhay ng tao. Pangalawa, parang ang mindset ko po noon sapat na yung ma-save ako. At siguro okay na yon. Hindi ko naiintindihan na meron palang mga katuruan ng Biblia, lalo na specifically ang ating Panginoong Hesus patungkol po sa spiritual warfare. At today, tignan natin kung paano tinatanaw ng Panginoong Hesus po itong realidad ng spiritual warfare. So, unang-una pong gusto kong ipakita sa inyo, pansinin niyo po sa verses 17 and 18, in-expose ng Panginoon yung kanya pong mga disciples sa spirit world. At dun nga po sa verse 18, sinabi ng Panginoong Hesus sa English Bible po, "I saw Satan fall like lightning from heaven." So meron pong realidad na talaga si Satanas ay naririto po sa lupa, nahulog mula sa langit. Pero nung ipinakita ng Panginoon o ipinaranas ng Panginoon sa mga disciples na pwede silang magkaroon ng authority over the works of the enemy, nakita ng mga disciples na yung paghahari pala ng Diyos ay pwedeng i-enforce sa pamamagitan ng pangalan ng ating Panginoong Hesus. Kaya tuwang-tuwa silang bumalik, nag-report sa Panginoon. At nakita nila na lahat ng mga demonyong kanilang pinapalaya sumusuko sa kapangyarihan ng pangalan ng Panginoong Hesukristo. Alam niyo po, kung hindi totoo yung spirit world, hindi na po isisend ng Panginoong Hesus yung 72 disciples. Siguro sasabihin na lamang niya na gawin ng mga disciples, mag-Bible study kayo, magturo kayo. Pero pansinin niyo po, pina-experience talaga ng Panginoong Hesus sa kanila na magpalaya sila ng masasamang espiritu. Kasi realidad po na talagang may mga spiritual powers na nagkukontrol sa buhay ng maraming tao. So pangalawang katotohanan na makikita natin dito, gustong iparanas ng Panginoong Hesus sa mga disciples yung full scope nung kanilang authority as a believer. Kaya dito marami siguro nagtataas ng kilay. Talaga, Pastor, meron ba tayong authority as a believer? Pansinin niyo po sa verse 17. Sabi ng mga disciples, "Lord, even demons submit to us."
ibig sabihin, meron talaga tayong authority. Ano po? Kung tayo po ay nanalig sa Panginoong Jesus. At sabi nga rito sa verse 19, I have given you authority. Ibinigay yan ng Panginoong Jesus sa kanila. Actually, hindi pa nga namamatay ang Panginoong Jesus noon sa krus. Pinaranas na ng Panginoong Jesus sa kanila itong authority na ito sa pamamagitan ng paggamit nila ng pangalan ng Panginoong Jesus. At ang sabi diyan, to overcome all the power of the enemy. Now, nag-exposition po tayo sa teksto natin today. Ano po? Kaya mahalaga makita niyo po yung mga salitang all. No, hindi sinabing some. To overcome all the power of the enemy. At ang sabi diyan, nothing, ulitin ko, nothing will harm you. So kita po ninyo, no, napakahalaga ng katotohanan na yon na itinuturo ng Panginoong Jesus na if we exercise yung full scope ng authority natin bilang mga believers, subjected to us ang kaaway. At may sinabi ritong mahalaga ang Panginoong Jesus. Ang sabi ng Panginoong Jesus sa kanila, ngunit magalak kayo hindi dahil sa napapasuko ninyong mga masasamang espiritu, kundi dahil sa nakatala sa langit ang inyong pangalan. So ano pong ibig sabihin itong text na to? Ano po itong verse na ito? Ang salvation natin, package po yan at included po dyan yung authority ng isang believer na tinanggap niya mula sa Panginoong Hesukristo. So ang complex pala ng salvation natin kung mauunawaan lamang natin, ano po, hindi lamang po pala'y naligtas tayo, nagkamit ng buhay na walang hanggan, naririyan din yung pagkaranas natin ng paghahari ng Diyos dahil nailipat na tayo mula sa kadiliman tungo sa kaharian ng Diyos. At taglay natin ngayon yung authority bilang believer to exercise the power of Jesus' name. Ano po? Kaya dito maintindihan nyo na bakit nag-rejoice ang Panginoong Jesus. So, mapapansin nyo po, no? For the first time, nakita nyo ang Panginoong Jesus nagalak. Ano po? Ang sabi po rito nung oras din yun, si Jesus ay napuspos ng kagalakan ng Espiritu Santo. Hindi nyo po makikita sa ibang verses sa Biblia na nagalak ang Panginoong Jesus, napuspos ng Espiritu Santo at nagalak. Dito lamang po sa text na ito. So bakit siya nagalak? Kasi gusto ng Panginoong Jesus makita ang mga believers na lumalakad ng matagumpay over the works of the enemy. God's will yan sa iyo, kapatid. Ano po? At tuwan-tuwa ang Panginoon Jesus na nakikita kang nagtatagumpay bilang mananampalataya. Kasi yan ay pribilehiyo mo bilang anak ng Diyos. Kaya napakahalagang maintindihan mo yan, kapatid. Ano po? Katulad ko noon, hindi ko naintindihan Lagi akong talunan sa buhay Pero natutuwa pala ang Panginoong Hesus kapag nakikita niyang nagtatagumpay tayo. Kaya dapat malaman natin ang mga katotohanan ito. Kaya lang uulitin ko, lahat yan nakasalalay sa pagkaunawa natin ng spiritual warfare. Kasi ang sabi ng Panginoong Hesus, salamat sa iyo, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo sa mga marurunong at sa mga matatalino ang mga bagay na ito. Ngunit inihayag mo sa mga taong ang kalooban ay tulad ng sa bata. Kita ninyo? Hindi pala alam ito ng mga marurunong na tao. Sila nakikipaglaban sila sa kanilang sariling lakas, sa kanilang sariling paraan. Pero tayo mga believers, binigyan tayo ng Lord ng isang kaparaanan para magtagumpay sa totoong kaaway natin, kaaway ng ating kaluluwa, ang dyablo. At sa pamamagitan ng pangalan ng Panginoong Hesukristo, we can use our authority. Sabi diyan, to overcome all the power of the enemy. So again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.